I remember Brother Darwin, it's a good testimony and it's a good encouragement. Si Brother Darwin laging umiiyak yan sa akin noon. Sabi niya, basta, ang hirap naman ito kasi dati si Brother Darwin hindi makapagsalita. Nag-i-stutter po yan. Pero ngayon, na-bless ako every time na mag-preach siya, tuloy-tuloy na. So, minsan pa maraming mga ginawa ang kaaway para yung confidence mo. Pero dapat magtiwala ka sa Lord. Ano? And na-bless ako sa testimony niya na isa siya na talagang napaka-humble, andyan na reliable leaders natin. And praise God sa buhay niya at maging encouragement sa bawat isa. Maaaring may mga kapatid dito na wala kayong confidence magsilbi kasi ano man ang weakness niyo. Huwag niyo hayaan na yan ang mag-stop para magamit kayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Ako po nung araw, mahiyain po ako. Joke lang. So, sino excited sa Word of God? Amen. So, mamaya may baby dedication po tayo. Yung nasa likod, salamat po sa pamilya. And tawagin ko po kayo, yung mga ninong at ninang, mamaya dito sa harap, after ng Word of God. So, yung mga, ano ba ang ginagawa sa baby pag pinanganak? Ano ba yung ginagawa talaga biblical? Para pag yung mga in the future, yung mga single pag nag-asawa at nagkaanak kayo, alam nyo ang gagawin nyo. Okay? Sino dito yung gusto mag-asawa? As ng kamay. Yung single, sino gusto mag-asawa? Yung hindi magtaas, hindi mag-asawa habang buhay. Yan. Tignan nyo. Tignan nyo yan. Okay, sino yung mga single? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Yung hindi magtaas, hindi na makakapag-asawa habang buhay. O, tignan nyo. Ayan. So maganda yan. Mamaya, merong baby dedication. Ito ang gawin nyo pag nagka-baby na kayo. At saka para minsan na ng hirap, 3 na, 4, no? Para minsan na ng dedication. Okay, kidding aside, salamat. Parami ang baby sa wifi. Okay? So mga mag-asawa na hindi nag-i-invite ng souls, mag-anak na lang kayo para sure na meron kayong na-invite. Amen? Sa mga mag-asawa dyan, galaw-galaw din, huwag tulog ng tulog. Okay? But before that, let's go sa Word of God. Okay? May mga first time ba dito? Taas ang kamay. Taas nyo lang kamay, huwag po kayo mahiya. Hindi ko kayo papupuntahin sa harap. Marami sa likod, nahihiya sila. Alam niyo minsan mga first time, may experience na kasi ang mga kasi yung mga ibang born again Christian kasi ipapataas ang kamay tapos papupuntahin sa harap. Tapos i-interviewin. Single ka, mga ganun, maharitis pala mga born again eh. Pero hindi. Sa mga first time, salamat sa buhay niyo, magtuloy-tuloy lang kayo. May plano ang Diyos sa inyo, okay? So, punta na tayo sa mensahe. So, ang title ng message natin is, asan yung, okay. Ayan, Growing Faith Through Resurrection Power. Okay? So, tayo po na manalangin. Yes, Heavenly Father, once again, thank you sa gabing ito, Panginoon. Salamat na alam ko na pumasok man kami dito, maaaring yung iba may mga kinakatakutan, may problema. But Lord, I pray na lalabas kami dito na na-comfort mo, maaaring may mga katanungan, lalabas na may kasagutan. Lord, pumasok man dito na naghahanap ng trabaho, lalabas na may trabaho, Panginoon. Pumasok man dito may pangangailangan, lalabas na may gagawin ka sa kanyang kalagitnaan. And Lord, as we hear your word, as we submit your word again, I acknowledge that I am nothing without you, Holy Spirit. Ikaw lang po ang makita, Panginoon, may taas lahat ng gagawin namin dito hanggang matapos tong mensahe na to. So Lord, bless your word. I reject and rebuke any spirit, any plans of the enemy. Walang makakapasok na plano ng kaaway, any distraction in Jesus' name. At Lord, hayaan mo na ma-receive namin ang iyong salita na hindi manakaw ng kaaway, bagkos maisabuhay, maisaisip ng bawat isa. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Here we go. So, ang tanong is ganito. Bakit may nagsisimula sa kanyang pananampalataya pero hindi lumago? May mga ganyan eh. May iba naman na lumalago sandali pero bumabalik sa dati.
Meron naman yung on fire sa una, nakakapasok. Di ba? Pero, nawawala din. So, ang tanong is, bakit ganun ang faith ng marami? Bakit ganun ang pananampalataya ng karamihan? Alam nyo, hindi dahil ayaw nilang lumago, okay? Kundi hindi nila nauunawaan kung saan nanggagaling ang tunay na lakas ng pananampalataya. Dahil ang totoo, ang faith natin ay hindi dapat nakabase sa feelings, sa sitwasyon, or sa sarili nating kakayanan. Listen to this. Kundi, nakaugat sa isang pangyayari na nagbago ng lahat, ang resurrection ng Panginoong Hesus. Pag naunawaan mo ang resurrection ng Panginoong Hesus, patuloy kang lumago. Patuloy na maging strong yung faith mo. Patuloy na mag-mature yung faith mo. Nagsimula ka sa weak na faith, pero makita mo may self-development. Bakit? Naunawaan mo yung mensahe ng resurrection. Kasi ganito yon. Without Jesus' resurrection, kung hindi siya nabuhay, ay wala, it's all vanity. Bakit pa tayo andito? Bakit pa tayo magtatanim? Bakit pa tayo magdidibusyon? Ipatay naman na ang Diyos. Praise God na meron tayong buhay, that our God is alive in His the same yesterday, today, and forever. Hindi tayo nagaya sa ibang faith or ibang pananampalataya na ang Diyos nila patay na pero naniniwala pa rin sila sa kanila. Pero yung pinaniniwalaan mo, buhay. So dapat buhay din ang pananampalataya mo. Dapat pag nag-worship ka, buhay ka kasi buhay ang Diyos mo. Dapat pag nagsalita ka, makikita na buhay ang Diyos mo. Okay lang sana na boring ka magsalita kung patay na ang Diyos mo eh. Naunawaan ko pa yun eh. And listen, maraming mga iba-ibang faith na to mention, patay na ang Diyos nila. Pero makita mo yung commitment nila. Makita mo yung yung passion nila. In fact, ang iba, ang Diyos nila tao, pero grabe sila mag-submit. Pero bakit ang born again, totoong Diyos, buhay ang Diyos, pero nilalaro pa rin ang pananampalataya. Boring ang pagsimba. Bakit? Hindi na unawaan ang resurrection. So kailangan maunawaan mo to para kahit anong mangyari, hindi yung umambon lang, nag-live ka na. No, magbabaha. Eh ano kung magbabaha, wala ka namang sasakyan ah. Di ba? Minsan, konting nasabihan ka lang, napagalitan ka, nawawala ka na. That's not Christianity at all. Oh, salamat, praise God. Andyan na pala. O, tignan nyo. Sino dito yung gustong lumalim? Yung talagang sisisid siya sa salita ng Diyos. Okay, sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang topic ngayon. Okay? See, tignan nyo napaka-importante po na tignan nyo ang bata kasi hanggang maging adult yan, magsisimula sa mahina ang buto, mahina ang pakiramdam, mahina ang kakayanan. Pero nung tumagal, yan po ay habang lumalakas, kumakain ng mga masustansyang pagkain, hanggang naging adult, iba na yan. Makikita mo yung paglago. Same thing sa pananampalataya. Nung nag-start ka, pa-join-join ka lang, hanggang dumaan ka sa proseso, nasa life group ka na, hanggang nasa ministry ka, dapat makikita mo yung paglago mo. Kasi hindi pwedeng maging Kristiyano ka na bano. Alam mo yung bano? Magsushoot ka na sa ring, nakatutok na walang guardias, tapos pa din.
Ganon ang mga banong Kristiyano. Kunting problema lang nawawala. Hindi lang kinamayan, hindi lang na-invite, nag-live the group na. Sino dito yung nag-live the group? Sabihin mo, last na yan. Amen? Dapat ang isang Kristiyano na lumalalim, gusto niya yung mga karni na mensahe. Hindi yung laging gatas, yung masarap pakinggan. Amen, yung after ng message, Pastor, salamat, na-rebuke ako. Nakaka-rebuke, nakaka-correct. Hindi yung, ako na naman topic, last ko na talaga dito. Pagpunta mo sa kabilang church, lumipat din naman ako doon. O, wala din. Ako din pala yung speaker din. Ano? Amen. Okay. So tingnan nyo mahalaga na lumago ang bawat isang Kristiyano. Ngayon, tingnan nyo itong verse na to. 1 Corinthians 15 verse 14. Basahin mo na. Sino nabasa natin? And if Christ is not risen, then our preaching is empty, and your faith is also empty. Oh! Alam mo, ito ay napaka-powerful na verse na hindi alam ng Kristiyano. Alam mo, pag i-meditate mo yan, in short, ang sinasabi niya, kung hindi na buhay ang Panginoon, wala na talaga, empty. Alam mo, yung empty na bottle, wala na pong gamit yan eh. Pangbato mo na lang sa anak mo, masungit yan. Hindi lalo na yung empty na wallet, amen. Pero, the word empty doon, powerful yan. For what nandito ka? For what nabibiyahe ka pa sa Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Sharjah? Alam niyo, nagagaling pa yung mga ibang kapatid sa ganyan. Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Sharjah every Saturday. Not to mention their names, praise God. Bakit sila bumibiyahe? Yung iba, nakatira pa doon sa napakalayo na uuwi na. Matapos ang service natin, 9 o'clock, 9:15. Darating na doon sa bahay nila, alas 12. Bakit nila ginagawa yun? Kasi alam nila, buhay ang Diyos nila. Amen? Kaya, praise God na meron tayong Diyos na buhay. Kasi tingnan nyo, without the resurrection, walang power ang faith. Walang hope ang buhay. Walang direction ang buhay. Walang future. Kaya sabi ko, minsan nagtataka ako eh. Kasi itong mga tao na to, patay ang Diyos, pero parang may hope pa din sila eh. Grabe sila mag-pray. Ilang beses manalangin. Pero tayo buhay na parang nawawalan ng hope. Nawalan lang ng trabaho, minsan nabawasan lang ng sahod, parang wala nang Diyos. Ganun na ba ka-chip ang Diyos mo? Ganun na lang ba ka-chip yung ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo? That even the last drop of His blood, He gave it to you, in me, to have eternal life. Kaya dapat kung naunawaan mo to, kahit anong sitwasyon, kahit anong dilubyo, anong challenges sa buhay, hindi ka basta-basta bumibigay. Alam mo, maganda pala pag walang Israel kasi nasasabi niya yung mga important na sinasabi ko dito. Diba? Praise God sa mga media team natin, nag-upgrade. Praise God. Palapakan naman natin sila. So, ano ang stages ng faith? Number 1, mag-i-start ka talaga sa, weak na faith. Weak faith. See, weak faith is, ito yung mga, it's real but unstable. No? It believes that, naniniwala sa Diyos, but hindi siya nakaka-overcome ng problema, nagkakaroon siya ng doubt, fear, So, importante na pag dadaan ka sa ganyan, weak faith, kailangan mag-i-improve yan. Normal yan pag bago ka. Ipakita ko na normal, even the disciples. Sabi niya sa John 20 verse 19, basahin mo na. Go. John 20 verse 19, On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, Peace be with you. Amen. So ito yung nangyari pagkatapos ng resurrection ng Panginoong Hesus, na ang mga disciples ay nagtatago sa isang silid.
Kasi natatakot po sila dahil baka makita ng mga Hudyo. Ngayon, ang ganda kasi kahit ikaw ay takot, pinupuntahan ka ng Diyos. Dumating sa buhay natin na talagang naging weak ang pananampalataya natin. But the good news is, alam ng Lord yan kung weak ka, pinupuntahan ka niya. Alam niya pag talagang nasa down moments ka. Many times sa buhay ko, nasa ministry na ako since 2010. Marami akong mga down moments pero pinupuntahan ako. And I know na itong mga disciples na to kasama si Lord, namatay, hindi nag-resurrect. Pero grabe, ang mga to kung tutusin, nag-disciple na talaga, pero nagkaroon pa rin sila ng weak faith. Natakot din sila eh. Pero good thing, good news, hindi ka iniiwan ni Lord. Yung ex mo lang nang iiwan. Amen? Okay. So tignan nyo, kahit mahina sila, pinuntan ng Panginoon. So now, maybe, marami kayong kinakatakutan ngayon. Ganda ng awit kanina. Anong kinakatakutan mo? Na, Pastor, baka ako nang susunod na i-terminate. Pastor, baka ako na yung susunod na bawasan. Pastor, baka ako. Ano mo yung puros, ang ganda kasi, minsan nakakainis, no? Kasi maraming Kristiyano, advance mag-isip pero negative. Ano kayang isipin mo? Sa hirap ng sitwasyon na to, ako'y mapupromote. Ha? Wala, hindi naniniwan. Mapromote na wala, ha? Nagkakanggalan nga, Pastor! Sabihin mo, iba ako. Ano kaya magsasabi na sila hindi naka-receive? Kasi nagtitik advantage minsan yung mga company, wala tayong bonus ngayon, ha? Pero don't worry. Walang mababawasan ng sahod. Kayo naman tuwang-tuwa. Pero dapat kayo hindi. Ako makaka-receive pa rin ng bonus. Amen? And meron ganyan mga kapatid. Pastor, naka-receive ako ng bonus. Kaso, confidential, ako lang nakakalam, sabi ng amo ko. Problema ko, Pastor, maritis ako eh. Pero, ganun ang favor ng Lord. Makikita mo ang isang tunay na sanga na nakakunik sa Bible pag may mga ganitong sitwasyon, inaangat ni Lord. Bakit inaangat ni Lord? Para makita na buhay ang Diyos mo. Amen? Sino excited dito na mapupromote? Pero ang isip nyo kasi hindi. Ako na ata susunod. What you think is what you get. Amen? So, kung ay iniisip mo laging negative, tapos negative pa lahat ng nasa paligid mo, gano'n na talaga magiging future mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang niga. Nagkaubo ka lang, mamamatay na ata ako, ha? Ang layo yan. Saka hindi ka mamamatay, magsamang damo ka. May purpose ang Panginoon pa sa'yo. Yung kunting hindi ka lang makahinga kasi ang dami mong kinain sa dampal. Katakawan mo yan. Minsan katagawan natin kung ano-ano naiisip natin eh. Amen? Alam niyo nung Saturday, babawi ako ngayon. Kasi nung Saturday, ang totoo niyan, nagtatay ako nung Saturday. So, ang problema, tubig talaga yung lumalabas. Kaya gusto ko sumayaw dito, pero baka lumabas. So, talagang tama na to. Saturday na lang. Pero praise God, natapos din. Amen. Pero glory to God. Pero alam mo, kailangan lagi kang, dapat andun yung passion mo lagi pag nagsilbi, nagpakanta, nag-exhort. Yung life group leader ka, Zoom na nga lang, tapos boring pa. Diba? Maglilip talaga ang mga yan. Minsan, hindi excited yung mga network nyo na mag-join ng Zoom kasi nasa bahay na nga, online na. Nako, ayaw pa kasi, boring ka kasi. Ang Diyos natin ay buhay. Tayo po ay maging banal. Hindi pwedeng ganyan. Dapat kahit Zoom, nagsisigaw ka na, mahal ka ng Panginoon. Ay, prano ang Diyos ito. Hindi yung boring. Sabihin mo sa katabi, huwag kang boring. Hoy! Ito, boring is a sin.
I remember, yung pinagdadrive ko na isang pastor, sabi niya, one day, if you will become a pastor, Brother Julius, huwag kang maging boring na preacher. Kasi, pag hindi yan bumalik, kasalanan yan. Totoo naman eh. Subukan mo, boring ka, babalik pa yan. Nako, grabe ka naman, ang galing mo naman. Boring ka na nga, bumabalik pa. Sana all. Di ba? So, huwag tayong boring kasi bakit? Buhay ang Diyos natin. Okay? Hoy, lahat ng inanak magsabi ng amen! Wala yun. Kasi kung nag-amen kayo lahat, ako ang boring doon. Alam nyo, andyan nga kayo, pero ang isip nyo, naku, yung plancha na bunot. Yung rice cooker, naku, masusunog na. So pwede kasing andito ka, nakikinig ka, nakamulat ka, pero ang isip mo nasa satwa. Amen? Andito ka, nakikinig ka, pero ang isip mo, yung ex mo, 10 years na kayong wala. Utang na loob. Move on na girl. So tignan nyo. Pag ikaw, ay walang pananampalataya sa Panginoon, napakahirap. Alam niyo po ba, na ang tao na walang faith sa Panginoon, useless ang buhay niya? Listen. Ang isda, nakadesign yan sa tubig eh. Ngayon, pag nasa tubig talaga yan, yes, may mga challenges sa tubig din eh. May mga plastic doon, may pating, may kalaban din doon eh. Pero, at least, talagang doon ang design mo kaya nakakahinga ka, nabubuhay ka, nakakainom ka, amen? Pero pag yung isda na yan, tinanggal mo, nilagay mo sa disyerto, struggle yan. Maraming tao, ang design niya kasi talaga, nasa presensya ni Lord. In short, pag nasa presensya ka ni Lord, kailangan may pananampalataya ka, may faith ka kay Lord. Maraming tao, walang faith kay Lord. Wala sa presensya ni Lord. Kaya kahit anong overtime, kahit anong trabaho, kung wala kang oras kay Lord, struggle ang buhay. Kaya pag nagkagera, karamihan, bumibigay, nagsusuicide. Pero kung ikaw, kahit natanggalan ka man, kahit may gira man, may hope ka na it's not the end of the world. Alam ko itong buhay na to, temporary lang. Alam ko, ang permanent na buhay after itong buhay na to. Importante, kasama ko si Lord. Ganun ang utak ng may pananampalataya. Pero kung wala kang pananampalataya, problema po yan. So kailangan, matuto po tayo, maging ilaw at asin tayo. Tingnan mo dun sa Matthew 5:13-14. Basahin mo anak. Go. Matthew 5:13-14, You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and be trampled underfoot. Sabihin mo sa katabi mo, ikay tunay na asin. Ikay tunay na ilaw. Ito kasing ilaw na to, pag hindi mo na tinanggal, pag wala ng battery yan o walang kuryente, patay na yan. Ama? Pero ang tunay na ilaw, pag connected sa bahay, hindi yan namamatay. Ang tunay na ilaw o sanga na connected sa Diyos, kahit anong sitwasyon, hindi yan natatakot, hindi yan nawawala sa church, lalong may passion. Ang tunay na asin, hindi yan nag-i-expire. Amen? Alam nyo, bakit hindi nakalagay bagoong, tuyo, or ano pa? Kasi yung mga may expiration eh. Ang asin kasi walang expiration. Sinasabi niya dito na tayong mga Kristiyano, hindi tayo dapat na-expire pag connected ka sa mind. Hindi ka basta-basta natatakot, nawawala. Amen? Bakit? Because you are going to win souls, many souls in the kingdom of God. Dalangin ko, bago anniversary, puno na to. Amen. Yung talagang, yung mga leaders sa labas na lang sila, lagyan natin ng television sa labas. Doon muna kayo. Yung mga bagong kaluluwa dito, amen. At tao pala, hindi kaluluwa. Kasi invite mo, ayan o, yan yung spirit niya, pastor. So, kailangan magdala tayo ng mga tao. Souls para matuwa si Lord. Here we go. Number 2,
Ano yung stages ng faith? Number 2, faith that saves. So, faith that saves is the kind of faith that you put your trust on Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin niyan. Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved. Through faith. Through faith. Saan? Kay Jesus Christ. For by grace you have been saved through faith. It is not the result of your works, but God's gift, so that no one can boast about it. Yan o. So, yung faith mo, para masave ka, sa Panginoong Hesus lang. Bakit? Kasi siya lang naman talaga namatay sa cross ng Kalbaryo. That's why, even Mary, sabi niya, I need a Savior. Like what she's saying is, I need Jesus na through sa Kanya, lumabas ang magsisave sa tao. So, kailangan maunawaan natin to. Na si Jesus lang. John 14:6 says that Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. He is the only way, He is the only life, He is the only truth. Wala nang iba. Acts 4 verse 12, no other name under heaven except the name of Jesus Christ. So wala nang iba. Okay? Ibuloy. So tignan nyo. Amen. Here we go. Tignan nyo to Sabi niya dito sa Luke 23 verse 42 to 43. Basahin mo na. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And he said to him, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Tignan nyo to. Itong magnanakaw na to, wala siyang good works. Hindi siya nag-grow, wala siyang religion. Pero ang puhunan na lang niya, naniwala sa Panginoong Hesus, na-save siya. So ang puhunan mo lang kapatid, maniwala sa Panginoong Hesus. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Sabi mo sa katabi mo, panglangit ka girl. So, wag puros kilay lang, no? Kasi mga babae, puros kilay lang eh. Basta, hindi ako nagsimba. Bakit? Wala, nawala yung pangkilay ko, ha? Pag yun, dinadahilan mo yung kilay na yan, masusunog sa impyerno yan. So, kailangan. Unahin mo si Lord. Okay, kilay is life. Naunawaan ko yan. Kasi mga babae talaga yung nakakatuwang girls, no? Pag makapal, hinati. Pag manipis, nilalagyan ng lapis. Lumangoy si sister. True story, lumangoy. Pagkaahon, kalahati yung ilong. Sabi ng boyfriend, sino ka? So, ibang-iba rin kasi pag wala kayong kilay, no? But anyway, yes, kilay is life, pero kailangan i-check nyo yung pananampalataya nyo sa Panginoon. Nakabase na ba yung kilay nyo sa faith nyo kay Lord? Amen? Number 3, strong faith. Ito maganda to. Alam mo, pag sinabing strong faith, may confident ka, no? May boldness ka in believe sa Diyos. You believe sa ginawa niya, sa mga great things na ginawa niya. Alam mo, kailangan natin, darating tayo sa ganito, strong faith. Lalo pag nasa end times ka na, alam nyo, lagi mo sinasabi, 5 to 7 years, may mga nangyayaring mga drama sa mundo. 2020 COVID. Ayun, daming natauhan, nag-ipon, amen. Kaya nung nagkagira, may ipon na, amen. Ayun, wala. Hindi nadala. So, yun nga. Recently lang, at least tumigil na. Sana tumigil na talaga. Pero, after 5 to 7 years, may mangyayari ulit. Dapat handa ka dyan. Ngayon, pag wala kang strong faith, bibigay ka. Napaka-importante eh. Alam mo, meron ako babasahin dito ito naman ay hindi indirect na halimbawa sa strong faith, pero may mag-aaral tayo kwento dito. Punta ka dun sa Exodus 1 verse 12.
Maganda to eh. So, hindi kwento na halimbawa, pero it will help para magkaroon tayo ng strong faith. Basahin mo na, go! Exodus 1:12. But the more they were oppressed, the more they multiplied, and the more they spread abroad. And the Egyptians were in dread of the people of Israel. Okay, ilagay mo ngayong Tagalog na, meron ba? Ngunit habang sila'y lalong pinahihirapan, ay lalo silang dumadami at lalong lumalaganap, kaya't kinatakutan sila ng mga Ehipto. Ayan. So, itong mga Israelites, dumami sila. Paano dumami? Anak ng anak, parang tagawaypan. So nakita ni Pero, teka, dominate tayo niyan. Parang ganito, ilang milyon yung taga rito. Oh, halimbawa, 1 million or 700,000. Yung Pilipino, 1 milyon na. So, parang teka, dumadami ang Pinoy. Anong gagawin natin? Kasi dumadami sila. Parang yun ang sinabi ni Pero sa mga Israelite. Sabi niya sa mga kababayan niya, anong gawin natin dito? Dumadami sila eh. So paano sila dumadami? Anak ng anak. Kaya kung hindi kayo nag-i-invite, anak na lang kayo ng anak. Para mapuno tayo. Amen. Praise God, napupuno na tayo. Pero tignan nyo. Yan ang konteksto niyan. So ang ginawa ni Pero, kailangan natin silang pahirapan. So ito, ilagay mo doon sa 13 anak. 13 to 14. Basahin mo. So they ruthlessly made the people of Israel work as slaves and made their lives bitter with hard service, in mortar and brick, and in all kinds of work in the field. In all their work, they ruthlessly made them work as slaves. So ang ginawa, lalong inapi. Ginawang alipin, pinahirapan sa paggawa at kung ano-ano na lang para mapagod sila. Para pag-uwi, hindi sila makagawa ng baby. Ganun lang kasimple ang strategy ni Pero. So ngayon, ang problema, the more na pinapahirapan, the more na ginaganahan sila. The more na nabubuntis. Diba? So, the more na pinipigil, the more na nanggigigil sila. Matindi ang mga Israelites, no? The more na pinapagod, the more na sumusugot. At the more na pinapahirapan, the more na nanganganak. Alam mo, matindi eh. Kasi, habang pinapahirapan, akala nila hindi na mabubuntis. Bakit lalong nabubuntis? Di ba? Ngayon, alam mo kung talagang may passion ka, walang pagod-pagod talaga. Amen. Minsan, ang ginagawa ng kaaway sa mga anak ng Diyos, pahirapan ka sa trabaho mo. Mag-overtime ka para hindi ka makasimba. Pahirapan ka, bawasan ka ng sahod, tanggalin ka para mawalan ka ng ganang magsilbi. Para mawalan kang gana na mag-invite. Para mawalan kang gana na mag-worship sa Diyos mo. Pero dapat, naunawaan mo, kung meron kang strong faith, mabawasan ka ng sahod, matanggal ka, ang pagpuri mo, dumudoble. Kung dati hindi ka tumatalon, tumatambling ka na. Kung dati, late ka, on time ka na kasi wala ka ng trabaho. Diba, wala na kang trabaho, tinuloy nang hindi nagsimba. Nagmumukmok, sinisisi ang Diyos. Nagsisilbi naman ako. Nagmi-ministry naman ako. Nagbibigay na naman ako. That's not strong faith. That's immature faith. Na dapat, ano man ang challenges ng kaaway, the more na ginaganahan ka magsilbi, the more na nag-i-invite ka, the more na tumatambling ka. Amen, amen, amen. Hindi yung madrama. Daming drama sa buhay. Kasi hindi kasi nagiging strong. Kasi hindi niya nadidevelop yung sarili niya. Hindi niya tina-challenge na mag-grow. Wala. Hindi pwede. Alam niyo, sa mga bagong kaluluwa, to all new souls, maaaring first time, second time, third time, bumalik kayo, dito kayo maging strong. You know, ang isang taong walang pananampalataya,
Pag may problema, bibigay yan. That's why a lot of people are committing suicide. Ako, meron akong suicidal spirit nung wala akong pananampalataya sa Panginoon kasi maraming problema. Ang isang tao na walang pananampalataya, walang tiwala sa Panginoon, walang relasyon sa Panginoon, pupunta sa alak, sa droga. So ang mangyari, mapapariwara. Ang problema doon, kapatid, wala kang pwedeng balikan na makakatulong sa iyo kundi yung nag-create lamang sa iyo. Yung sasakyan ko na Nissan, hindi yung Nissan na Andara, Nissan, hindi ko pwedeng ipaayos yan sa Toyota. Ipapaayos ko yung Nissan doon lang sa pinanggalingan niya. Sila nag-manufacture eh. Kasi magkaiba ang design ng Toyota at Nissan. Ikaw, nag-design ka ng Panginoon, hindi sa demonyo. Nag-design ka ng Diyos, hindi sa mundo. Kaya kahit pumunta ka sa demonyo, sa mundo, warak ang buhay mo. I've been there. Ano, Makoy? Balik ka ba doon? Pero kung babalik ka sa nag-design sa'yo, and you will go back to your original design, hindi ka na maghihingalo. Gaganda ng buhay mo. Sabi ni Bishop, upgrade mo itong sasakyan mo ah. Pagbalik ko, may 4-wheel drive ka na. In 3 days, may 4-wheel drive na ako. Yeah. Kasi makita, joke! Pero, ganon! My point is this, ang blessing kay Lord, normal lang yan. Pero ang tanong, yung capacity, yung magre-receive, baka may crack kasi. Pag may crack yung capacity, lalabas yan. Ang isang drum, pupunta ka sa Jumeirah, lagyan mo ng tubig yun. Or yung beach na lang natin sa Pilipinas, walang magbabawal doon. Kumuha ka ng gusto mong tubig, ilan? Kahit isang truck. Pero kahit isang truck yan, kung may crack yun, mag-limit out yun. At kung may crack yun, papasok pa ang sumpa. So kung gusto mong pagpalain, dapat yung crack. Anong gagawin mo sa crack? Iayos mo. Maraming mga tao, kung walang pananampalataya, maraming crack yan. Crack sa karakter, crack sa pag-iisip, crack sa buhay. Ang dami. Ngayon, kung iayos mo yan, ang blessing, madali na lang yan. Amen? So ngayon, mangyayari yun, you will be the blessing, not a curse. You will be the leader, not a borrower. You are going up, not going down. You are the lead. You are the head, not the tail. Di ba? Tama ba yun? Tama ba yun? Sabihin mo sa katabi mo, isa kang magpapala. Sabihin mo sa katabi mo, last na utang mo na yun. Wala kasi. So, para mangyari yun, magkaroon ka ng strong faith, kapatid. So ngayon, ang kaaway, anong ginawa? Anong ginawa? Para hindi sila dumami, bawal ang conception. Yung bawal magbuntis. Ganun ang kaaway sa atin. Ayaw niya na magbuntis tayo. Ayaw niya na magkaroon tayo ng maraming kaluluwa. Ayaw niya na maging fruitful tayo. So papagurin ka. Pero ngayon, dapat hindi. Kung may strong faith ka, kahit na papagod ka, kahit na walang ka, tuloy ang pagsilbi, tuloy ang pag-invite. Amen? Kasi alam mo yung katabi mo, alam mo yung kaibigan mo, kaya ikaw ang unang na-born again, kasi assignment mo yan. Mas demonyo ka pa nga sa kanya, pero ikaw ang ginamit nito. O di ba, may nagsisika lang, kung demonyo ka talaga nun, pero ikaw ba nag-invite? Sino nakaka-relate? Di ba? Alam niyo, nung na-born again ako, we are 6 siblings. I'm the youngest in handsome. In the family. May yaman pa rin. Favorite pala, favorite. Sabi ng nanay ko nagkakagera, "Nak, umuwi ka na. Mami, may mga tupa dito." Anak, ang senior pastor ng church, ang Holy Spirit, hindi ikaw. Yung home. Kausap niya ang kapatid ko, pastor sa Abu Dhabi, hindi niya sinabi yun na uuwi yung ate ko. So,
tignan mo yun, ako lang gusto niya eh. Nagka-issue pa. So but this one, kidding aside, tignan nyo. Sana ako nun. Nung naborn again ako, alam niyo po ba na 5 years saka sila naniwala na naborn again ako. Imagine, ninanakaw ang tides ni mother, sinusuntok si father, lahat yung kalukuhan ko. Kaya nga ako yung hinatid sa airport na tumatawa sila. Unique ako. Kayo yung hinatid na umiiyak yung mga family niyo. Amen? Mag-iingat ka doon, anak. Tapos yung pinsan mo, si mama, pinsan yung shoes ko ha, huwag ka makakalimot. Mga ganun tira nila, di ba? Pero ako, tumatawa sila. Nabunutan ng man eh. Kasi lahat ng store doon, may utang ako. Amen? Puro sana. Pero praise God! Nabo na din tayo. Naniwala tayo na ang Panginoon ay buhay. Naniwala. Buti lang mo, nakakilala ako, yung tunay na Diyos ang nakilala ko. Sino dito yung ang dula sa Pilipinas dito na born again? VIP ka. Sumakay ka pa ng eroplano. Amen? So, alam nyo, ngayon, sumakay ka ng eroplano para ma-born again. Kailangan ko. Lumalim po tayo. Di yung maya eh. Anong nangyari sa network mo? Labas to. Umambun daw kasi kaya hindi nagsimba. Wala basta, binawasan kasi ng 20% ang sahod, walang ganang magsimba. Ha? Sarap batukan yun. O ano pa ang pangalawa? Nung nagbuntis sila, may strategy ang kaaway. Anong ginawa ni Pero? Sabi niya sa mga midwives, sa mga, ganito, patayin niyo na lang yung mga bata. Yung mga 2 years, yung mga lalaki, patayin niyo na lang. Tignan niyo ha. Gagawa at gagawa ang kaaway para hindi ka maging fruitful. But if you have a strong faith, hindi ka basta-basta magigiba. Sabi ni Pastor Freeland, galing kami sa Tauranga sa New Zealand. Pastor, pupunta tayo dun sa part sa Auckland, mamaya. Kukuha tayo ng manok. Bakit? Kasi may 1,000 native na manok na pinapamigay. Sabi ko, grabe, sarap niya. Kasi walang native na manok dito eh. Di ba sino dito yung puros manok kinain? Pero iba yung native kasi. Ngayon, pagdating namin doon, kinuha na 30 na manok yung kasi 30 lang yung kaya ng bahay ni Pastor Freeland eh. Ngayon, sabi ko, bakit pinapamigay pala? Hindi na kasi nangingitlog. So yung iba, pag hindi na maipamigay, pinapatay, ginagawang abono. Ngayon, the next day, magkakatay kami ni, sino kapatid ni Freeland? Si Al Francis. Kakatay kami, ba't ang dami pa namang itlog? Yun pala yung manok na yun, umiitlog na lang ng 2, 1, 3. Dapat, isang araw, mababa 10 ang itlog niya. So kung hindi pala fruitful, pinapatay. Ingat kayo. Itlog naman. Tagal mo nag-atin dito, wala ka pa iniimbay. Maging abono ka niya. Kasi nga, hindi ka lumago. Yung faith mo, hindi mo naunawa ng resurrection. Ito na. Ang baka sa New Zealand, na lalaki, kinakatay na yan, libre. Ang sarap ng steak. Kinakatay, bata pa lang kinakatay. Kung lalaki, bakit? Walang gatas eh. Sabi mo sa katabi mo, mag-produce ka naman ng gatas. Ano? If you don't produce egg, if you don't produce milk, one day, kakatayin ka. Sino may natututunan? So kailangan, wag! Ano mang problema? Tuloy ang laban, amen? Kasi, punta tayo sa last. Ito, mature. You have to be mature. Magkaroon ka ng mature faith. Ito yung stable talaga. May oras pa ako. Dedication pa tayo. Ito yung kahit tested talaga, kahit anong problema, consistent siya,
And of course, deeply rooted in the Word of God. Ganun ang mature. Yung talagang, alam mo yon, sabi niya sa Colossians 1:28, basahin mo na. Go, Colossians 1 verse 28. Sabi niya, may ang kalaban. Okay. In Him, we proclaim, warning everyone in teaching, everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. My prayer is, maging mature tayo kay Kristo. Amen. Kasi, hindi pwedeng maging unano ka na Kristiyano. Napaka-importante na ang isang tao maging mature. At meron po akong babasahin kwento dito. Inaanak, i-ready mo yung kwan dyan. Sabi niya dito, this is a true to life story. Ito ay naiwan siya, pero nagtuloy na maglingkod. May isang lalaki na nagngangalan ng Horatia Spafford, okay, noong 1828 to 1888, nabuhay siya ng I think 60 years old. Siya ay isang matagumpay na abogado, negosyante, ngunit higit sa lahat, siya ay isang tapat na lingkod ng Diyos. Sunod-sunod na dumating ang trahedya sa kanyang buhay. Nasunog ang karamihan sa kanyang ari-arian sa Great Chicago Fire. Namatay ang kanyang anak na lalaki dahil sa sakit. Ang pinakamasakit, ang kanyang 4 na anak na babae ay namatay sa isang shipwreck, isang trahedya, at ang kanyang asawa ang nakaligtas lang. Ang hindi inasahan tugon, habang naglalakbay siya sa dagat kung saan nangyari ang trahedya, doon mismo sa lugar kung saan namatay ang kanyang mga anak, hindi siya nagalit sa Diyos. Hindi siya tumalikod sa pananampalataya. Sa halip, doon niya sinulat ang awiting, "It is well with my soul." Kanta, ikon mo na. Iparinig mo sa kanya yung ginawa niyang awit. Yung lights please.